Tayo po ay magsinuhod upang magpagigala sa ating Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, tapat kanino man, salita niya'y di nagkakabula, taon man ang lumipas, taon man ang maganap. Sapagkat ang bawat araw niya, tunay na ang kahiwagaan ay pinasisilay, ang may pandinig ay makarinig, ang may mata magliwanag. Paghahari niya'y walang maliw, sumainyo ang paghaharing walang humpay. Mula kay Mateo, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit gayo'y sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo, sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawang higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. O kay hirap ngang gawin ito bilang pagkatao mo, kay hirap ngang sundin ang kabanalan ng Ama. Subalit ibinigay niya ang Espiritong magpapatatag, magpapatibay, upang ang hindi kaya ng tao ay gawin ng katauhan na tumanggap sa Espiritu Santo. Mga minamahal, kay hirap magparaya, kay hirap magpakumbaba, kay hirap umunawa sa mahirap unawain, kay hirap mahalin ang mahirap mahalin, kay hirap bigyan ang may sama ng kalooban na sa iyo ay binibigyan ka ng masamang kaisipan. Mahirap lahat gawin ito, ngunit kay daling gawin para sa Ama, para sa Espiritu niya. Kaya't kung lahat lamang ng tao ay mapaghaharian ng Espiritu Santo, ang mahirap para sa kanila, kay dalit kay gaang gawin ng bawat isa. Halik kayo mga minamahal, di nga kayang tupdin at gawin ng taong pagbabagong buhay na ganap.
Lalo't higit, isa kang maramdamin, isa kang matampuhin. Subalit ang wika nga, ang pagdaramdam ay pinag-uugatan ng kasalanan, ang matampuhin, nagbibigay sakit ng kalooban. Kaya't kung tuwir ang kikilalanin at tatanggapin ng Ama, ang mahirap para sa tao, kay gaang tanggapin ito. Kaya't sa lahat ng sandali, lagi at sa tuwina, amay tanggapin, amay kilalanin, amang pangunahin, kailan may walang lang mahirap na tupdin sa kanyang mga aral na mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. May kwento. May dalawang mag-ina. Na ang mga anak nila ay 4 parehas. Ang isang inay maramdamin, matampuhin, na kapag nagdamdam at nagtampo sa kapwa niya tao, sinasabi lahat sa kanyang mga anak, "Huwag ninyo ekang batiin si Juan at masama ugali niyan." Mga anak niya ay pinagbibilinan, "Huwag niyo ekang pakitunguhan yan, masama ugali niyan." Yung isa namang ina, ang sabi sa mga anak niya, "Mga anak, kahit na anong ginawa sa inyo ng kapwa nyo, gantihan pa rin ninyo ng mabuti sila. Huwag niyong gagawin sa kanila yung ginagawa nila sa akin, dahil ako isang taong mangmangat walang karunungan. Kayo, ano man ang maabot ninyo sa inyong mga pinag-aralan at sa pagsisikap na kayo makapagtapos, pag nakatapos kayo, gawaran ninyo ng maganda ang mga taong umalipusta. Subalit, doon sa isang ina, pag kayo'y umunlad, gantihan nyo lahat ng nagpahirap sa atin. Yan ang bilin at habilin." Natapos ang mga anak noong nagsasabing, "Mga anak, kapag kayo'y nakapagtapos at gumanda ang buhay nyo, lahat ng gumawa ng di maganda at mabuti sa atin, gantihan ninyo ng maganda at mabuti rin. Mabuti." Nakapagtapos nga silang lahat, naging maganda ang kinabukasan, ang buhay ng mga anak niya. At itong isang inang mataray, mapagtanim ng galit, mapaghinanakit, wala siyang itinanim sa kanyang mga anak, kundi puro pagdaramdam. Lumaking maramdamin ang kanyang mga anak. Nakapagtapos ang dalawa ay hindi. At yung dalawang maramdamin na nakapagtapos, sila pa man din ang nakapagtapos. At ang dalawa ay hindi nakapagtapos, ngunit hindi sila maramdamin. Naganap ang gumanda ang buhay ng dalawang nakapagtapos. Ngayon, nang mga bata pala sila ay nag-aaway silang magkakapatid. At nang nakatapos ang dalawang magkapatid, naging ugali nila ay ugali ng kanilang ina, maramdamin, matampuhin. Tinanim lahat sa kanilang diwa, sa kanilang damdamin, ang pag-aaway nilang magkakapatid. Kaya't nang maganda ng buhay nila, nakatapos sila, iniwanan ng mga kapatid, pinabayaan ng mga kapatid, wala silang tinulungan sapagkat nung maliit ako, inaaway mo ako. Di ba sabi ng nanay natin, kapag inaaway kay gumanti ka. Di ba sinabi ng nanay natin, lahat ng gumawa ng masama sa atin ay gantihan. Ngayon, sinunod ko lang ang magulang natin, yun ang naitanim sa atin. At itong mga magkakapatid na natapos at gumanda ang buhay, lahat ng kanilang mga kapwa ng alipustat, ginawa ng masama. Bandang huli, kung sino ang nasa taas ngayon, sila'y nasa baba. Naawa sila, kawawa naman eka sila. Nung panahon na yun, tayo'y kaawa-awa at kinakawawa. Ngayon naman, tayo'y tumulong sa kanilang kaawa-awa. Mga minamahal, kung minsan, ang pagsasalita ng hindi maganda sa mga anak, sa hindi namamalayan, natatanim sa kanilang damdamin yan. Kung nagtanim ng galit at hinanakit ang iyong mga anak, at lumaki silang maramdamin, matampuhin na tulad mo,
huwag ka nang magtaka kung balang araw masaktan din ang damdamin nilang tulad mong mararamdamin at masasakitin ng loob. Subalit, kung ang ituturo mo sa iyong mga anak ay pagpapakababa, kapabaan ng loob, pagpapakumbaba at pagpaparaya, nasaan mang tugatog sila nakaakyat, ano man ang pinagdaanan nila sa buhay, hindi na nila yun maaalala sapagkat ang kababa ng loob nila ang nagtataglay ng pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya naman, ang mga magulang kung magkamisan, sila na rin ang nagtatanim sa mga anak nila kung paano nagiging masama ang pag-uugali. Huwag mo ekang pakitunguhan yan. Hindi eka magandang pakitungo dyan. Ang pakisamahan nyo lang eka, ang lahi ng aking magulang. Ang lahi ko lang, ang lahi ng tatay nyo, ang lahi ng nanay nyo, huwag nyo ekang pakikitunguhan. Ganon. Iba't iba ang pagtuturo ng magulang. Subalit ano nga ba ang tunay na pagtuturo? Ang turuan ng anak, kapag ikay nadapa, pagsikapan mong tumindig sa sarili mong katauhan. Sikapin mong ikay, pag nadapa, kung saan ka nadapa, doon ka tumayo. Lumaban ka at labanan mo ang buhay. Ano pa ang mas mainam at mabuting aral? Ang lahat ng mapangit ang nakaraan ay huwag mo nang balik-balikan. Sa gayon, ang lahat ng ginawa sa'yo ng kapwa mo'y malilimutan mo at ang ginagawa ng Ama, ng Panginoon mo, ang siyang alalahanin mo upang maging masaya at maligaya ka. At kailanman huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo upang ang mabuti mong kaloob ay patuloy na mabuhay. Kaya't kung papaano mo ginawa ang kababaan, itataas ka ng amang mahal. Kaysa itanim mo sa mga anak mo, ganyan si ganon, ganyan si ganyan, ganyan si ganon, ganyan si ganyan. Ikaw, kapag pinagpala ka, pakita mo sa kanila kung anong ginawa nila, ipalasap mo rin. Ganyan ang buhay sa lupang ito. Kung magkamisan, binibigyan ng pagkakataon ng Ama ang mga anak niya. Ngunit nang dahil sa kataasan nila, hindi sila nagiging lubos ang ligaya dahil ang kaligayahay din nila madama sa kanilang ugaling kataasan, sa kanilang kayabangan. Kung magkamisan, mas mainam pang masaya at maligaya ang isang aba, isang dukha ang pamumuhay sapagkat sila'y masaya at maligaya kung anong meron sila. Ngunit kung magkamisan, kung sino pa ang nakaangat at maganda ang kinalalagyan, akala nila'y tapos na ang laban sa buhay. Akala nila hanggang buong panahong nabubuhay sila'y gayon ang daloy ng biyaya at pagpapala. Naging mataas, naging matarik, at nang dumatalang takda na sila'y kinalos at nawala ang kabuhayan, sila'y naging kawawa. Mga mahal, walang taong nagpakababa at ibinaba ang sarili na tumingala sa Ama na hindi siya ang nagpugay para sa inyong lahat, para mahalin, magmahal, at bigyan ng lugod ang damdamin. Kung ano ang ginagawa ng tao, naroroon ang pagtitig ng Ama. Kailanmay hindi makaliligtas sa Kanya ang lahat ng nagaganap sa ibabaw ng mundong ito. Kaya't kung papaano ka nakibaka sa hamon ng buhay, naging matapang dahil sa Kanya, siyang nagbigay lakas, tatag at ligaya. At kung paano mo pinatapang ang sarili mo, ngunit duwag naman ang loob mo. Akala mo'y lahat ay kaya mo. Nang dumating ang bagyo sa buhay mo, ay halos hindi ka na makatindig, halos hindi ka na makagulapay. Iba't iba ang buhay sa lupa. Iba't iba ang nagaganap sa mga anak ng Ama. Ngunit at pasubali, kung lahat ng tao sa kababaang loob doon mananahan, lahat ng tao ay sasaya, liligaya man din sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kay hirap gawin ang ibigin ng kaaway mo, ngunit kung hindi mo gagawin ito, hindi mo mapapatotohanan ang pag-ibig ng Ama ay nadarama mo. Kaya't gawin ninyong marapat ng bawat araw, pagsikapang walang maging masamang damdamin, walang maging masamang loob, walang maging masamang pag-iisip, upang ang bawat mabuti ang siyang maitala at maghari sa katawan ng tao. Sa isip, sa kalooban, sa buong pagkatao, maliwanagan, matanglawan, at mahanan ang liwanag. Makapanahanawa sa inyong lahat ang liwanag na walang kamatayan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kumisan, akala ng tao, yung mga kaawa-awa ay tunay ngang kawawa. Ngunit ang hindi alam ng tao kung magkamisan, yung sa palagay nila at tingin nila'y kawawa, hindi sila kaawa-awa sa Ama. Sila'y nalulugod, nagagalak, na nagmamasid, minamasdan ang kaganapan sa buhay ng mundong ito. Mga minamahal, hindi lahat ng tahimik ay walang kibo, walang imik, mabuti ang iniisip. Hindi rin lahat ng magaling magsalita, banayad magsalita, ang loob ay mababa at mapagmahal, pawa. Hindi rin lahat ng taong mabagsik kung mangusap, manalitay pasigaw, at kung magsalitay matapang, ay tunay ngang matapang. Minsan, pinatatapang ng Ama ang tao sa kanilang mga nararanasan sa buhay. At higit na mas mainam ang pinatapang ka sa iyong mga karanasan para sa gayon makalaban ka sa buhay. Pinakamainam, patapangin ka't tumapang ka sa karanasan mong mga iba't iba, hindi para igupot magupo ka sa mga pinagdaraanan mo. Maliwanag ang katotohanan, maging isang aral ang bawat katuparan at kaganapan sa buhay ng tao, na maging maganda ang kahihinatnan, hindi sa pasama at mapapasama. Lahat ng karanasan na dapat ay mapagtanto, mapagnilayan, kung hindi nararapat, huwag nang balik-balikan. Sa isip, sa kalooban ay waksing tuwiran. Ngunit at pasubali, ang bawat karanasan, naway ito'y maging silbing liwanag at tanglaw upang mapagbagong ganap ang isip, ang damdamin at mga gawa't salita. Kung pagtototohanan lamang ang lahat ng kabutihan ng Ama ang siyang iisipin at nanaisin, lahat ng tao'y mapapabuti man din. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya nga, ang Ama ay nagpapatibay, nagpapatatag sa kanyang mga anak. Kumbaga sa kabayo, pinipitik-pitik niya lang. Hindi niya ito hinahampas na todo-todo. Upang kung ang kabayo ay parang inaantok, hahampasin ang kanyang latigo at nang magising at humakbang na ang kanyang piring ay diretsyong tumingin sa daan. Hindi yaong pagsagalit ng hinete, pinaspas, at ito'y nasaktan, aaldag, at ito ay tatakbo hanggang siya'y ibagsak ng tunay ng mag-aari, na siya'y may-ari, bagamat siyang may-ari, siya pa rin ang nagpahamak sa sarili niyang inalagaan. Mga minamahal, ang labis na galit at labis na paghihinarnakit, nakasasama, nakalalason, nakamamatay. Walang taong hindi nagdamdam, walang taong hindi nasaktan sapagkat tao ay tao. Ngunit at pasubali, ang naging sakit nawa ng kalooban at pagdaramdam ay maging daan para ang pagbabago ay kamtan. Sapagkat kung sinasaktan ka ng damdamin ng kapwa mo, ikaw na nasasaktan at sinasaktan, hilingin mo sa Ama paghilumin at maparam. Pang sa gayon, ang bawat ginawa ng kapwa mo ay magsilbing isang aral sa iyo at magsilbing isang pagbabago. Kung papaano ayaw mong mangyari ito at ayaw mo't di mo ginusto, maging gaan sa puso mo na tanggapin mong pinagpangyari, niloob na mangyari upang ikay patatagin, patibayin, patapangin, palakasin ang pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Hindi upang ikay gupuin, magupo, mawalay at lumayo sa Kanya. Pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kapag napagtantunyot na suri ang bawat kaganapan at katuparan ng Ama, mapagtatanto't mapagninilayan nyo, inililis siya ka nga pala niya sa hindi nararapat sa buhay mo. At
Kung may pandinig, makaririnig ka sa mabuting layon at nasa ng Ama. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Isa si kapatid na Marisa ang pinagnilayan ko po kanina na pinuri ko't pinasalamatan ng Ama. Dahil sa pangyayaring may nakakwentuhan ako, sa pangyayari sa mga pugo. Sabi ko, sadya palang napakabuti ng Ama, napakahiwaga niya. Kung hindi sila tumigil magpugo, hindi talaga sila makakabawi. Dahil kung halimbawa man ay kumita panandalian at pagkatapos ay dumating ang pestihan at nawala muli, bagsak na naman sila. Ngunit dahil sa baboy sila, nagsumikap at nagsumakit na yun naman ang unang hanap buhay nila at negosyo nang sila'y kako'y magkita-kita at makatungo ng dambana. Tingnan mo kako, nakabawit babawiin, ibabawi ng Ama ang paraan para nang sa gayon makabawi sila sa mga nawala sa kanila. Hindi bilang pagkatao ang pag-iisip na yaan. Mapagtatantumot mapagninilayan ang bawat ginagawa ng Ama sa'yo kapag sumunod ka sa Kanya. Ngunit kung puro ka na lamang salita at puro ka lamang magaling magsalita at puro ka lamang pangako at salita, kailanman hindi mo makikita ang hiwaga ng Ama. Napapasalarawan at napapatotohanan ng Ama ang hiwaga at himala niya sa mga anak niyang nagsusumakit, nagsusumikap, na siya'y sundin, sundan at kilalanin. Sapagkat habang kinikilala mo siya, sinusundan mo ang mga pinagdaraanan mo man, tinik, batuhan, at halos parang gulapayin ka na, ngunit andyan ang lakas niya para ipahiram sa iyo at magamit mo at bawat araw mo'y makalaban ka sa buhay mo. Dahil nakikita niya, nagsusumakit ka, nagsusumikap kang makasunod, makatalima sa Kanya. Kaya nga't napagtanto at pinagnilay niya, paano makababawi anak ang mga taong lumalayo sa akin? Paano makalalayo sa isang kahirapan, sa isang kasamaan ng taong ayaw akong kilalanin? Kung kikilala lamang sa akin ang tao, lubos nilang ako'y susundin at tatanggapin, may tuturo ko ang lahat ng mabuti sa kanila, may padarama ko ang pagmamahal ko upang tumibay, tumatag, lumakas ang loob nila. Ang kasiyahan at kaliwan ay mararamdaman sapagkat ako mismo ang magbibigay niyan. Mga minamahal, ang lahat ng lumalapit sa Amay natatanglawan niya at nababahaginan niya ng lakas. Subalit, kapag lumayo ka, saan ka Diyos lalapit? May iba pa ba? Ang may pandinig ay nakarinig. Kung magkamisan, nagbabahagi lamang ang tao at nagdadahilan. Ngunit ang katotohanan, may dahilan ang paglayo at paghiwalay ng tao. Nasaktan, nagdamdam, sumama ang loob, sumama ang isip. Nagkatang isip, nagparatang, nagbintang. Yan ang mga dahilan. Ngunit kung patuloy na maliwanag, malinaw, maayos, mabuti ang pag-iisip mo, sa kabila man ng mga pangyayari sa buhay mo, nandun pa rin ang matapat, matibay mong loob para sa kapwa mo, lalo tigit ang mga nakasama mo sa kabanalan na alam mong nagkikipagtotoo at nagkikipagtapatan, doon mo makikita ang pinag-isa't nakapag-isa dahil sa amang napag-isa niya, nagkakaroon ng pagmamahalang tapat, pagkakaunawaan at kanyang sinasadsyad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam, nektaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't matutupad at magaganap ang salitang panahon lamang. Takda lamang. Sila ngayon, ikaw naman sa susunod na panahon. Sila noon, ikaw naman ngayon. Ibig sabihin, walang mananahan sa buong panahon. Ang lahat ay pinahiram at pahihiramin kapag nagamit mo sa mabuti at nakita ng Ama ang loob mo ay tapat at totoo. Kay hirap mang binakahan mo,
pinakibakahan mo, tinahak mo, nandyan pa rin ang loob mo para tumapang at patapangin niya. Nandyan pa rin ang damdamin mo para magmahal ka at maging ganap ka. Nandyan pa rin ang isip mo para sabihin mong sayo ka, sa kanya ka, sa kanila ka. Nandyan ang isip at damdamin mo, sayo lamang ako Ama. Tandaan ninyo, mga minamahal ko, ang nagbibigay unawa, liwanag at pangunawa, ang Ama lamang. Ang nagbibigay ng malinis na diwa at malinis na damdamin, ang Ama lamang. Kaya't ang taong lumaki sa matampuhin maramdaming pag-iisip kapag hindi nagbago, namumuo, nagbubunga ng pait at dusa. Ang may pandinig ay nakaraan. Ano ba kayan? Ang may pandinig ay nakaraan. Tama at tumpak. Nakaraan sa mga taong may pandinig na hinagap ng isip nila, di nila maririnig at di nila maunawaan ang lahat ng tinasambit. Ngunit kapag ikay taong matwid na kumilala at nakarinig sa kaulan at kalooban ng Ama, ipananahan niya sa iyo ang mabuti mong pag-iisip at sasambitin niya pag ninilayan mo naman, anak, huwag kang tumugot na hanapin ang matwid ko at huwag kang tumugot kumilala sa akin, damhin mo ako sa tuwina at ipadarama ko kay buti kong totoo sa buhay ng kumikilala at tumatanggap sa akin. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya kung pagdinilayan ang panahon walang nagbibigay pagbabago maliban ang lumikha ng kalikasan at katauhan. Kung magkagayon, anuman ang niloob at pinahintulot sa buhay ninyo, kung matibay at matapat ang inyong pananampalataya, bakit hindi bibigay ng Ama ang para sa ikasisya, ikaliligaya ng mga tapat na kumikilala at sa Kanya'y tumatanggap? Pagharian kayo, mga anak na minamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't pinakamahirap ang mayroon kang nasambit na hindi tama at marapat sa iyong kapwa. Kaya't suriin ninyo, may nasabi ba akong hindi tama sa kapwa ko? Hindi man nabatid ng kapwa nyo, nabatid ng Ama? Hindi na kailangang pangalandakan pa't sabihin, may nasabi ako sa Kanya? Sa Kanya mismo'y sumuko kayo at hingin ng tawad upang sa Kanya mismo magmula rin ang kapatawaran at pagbabagong ganap, sapagkat Siyang nagbibigay at nagpapatotoo ng bawat araw ay mabuti, maligaya mong matatamo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Maganda ba ang buhay? Opo. Kahit na ano ang naging kalagayan mo, maganda pa rin ang buhay. Paumanhin anak, kung hindi kita nasagot. Sapagkat ipagpaumanhin po ninyo, talaga pong ako'y mapakadalang ko na lang pong mag-text dun sa cellphone ko dahil masakit na dito. Tumatanda na po tayo ano. Nagsimula akong mag-cellphone na maraming message po, mga mensaheng pinadadala, 43 pa lang ako noon. Ngayon po naman 43 pa rin ako. Kaya ibig sabihin, nababago rin ang ating, siyempre po, bagamat tayo ay sabi nga, kapag nasa Panginoon tayo, nararagdagan ang gulang natin, dahil tayo laging masayahin, kahit hindi tayo nakatawang bibig, ngunit ang puso natin masaya, hindi nababakas ang ating mga dinadala. Buhay ba ang Diyos? Kaya, upang maramdaman ninyo ang tunay na kasiyahan, na sabi nga, wala namang taong hindi nagalit, walang taong hindi nagdamdam, kaya lamang wag mong panaigin ang galit mo
wag mong pangunahin ang pagdaramdam mo. Sapagkat kapag ito'y nabuhay na sa'yo, mag-uugat na yan, magsasanga pa at mamumunga. Sinong kawawa? Ikaw rin. Buhay ba ang Diyos? Kaya't napakasarap ng walang bigat na dalahin na nararamdaman mo sa kalooban mo. Di baling may dala ka, sa balikat mo'y nadarama, wag lang ang loob mo na mahihirapan ka. Buhay ba ang Diyos? Kapag may dala ka at binitbit mo ang mabigat sa dalawang kamay mo, pag ibinaba mo yan, tapos nahirap mo. Ngunit kapag dito ka nagkaroon ng sama ng loob, hinanakit, pagdaramdam, galit, pot, nako, nakahiga ka na, nararamdaman mo pa. Nakatawa ka, hindi totoo. Kasi dito, iba nararamdaman mo. Yung tawa mo, plastic. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, para maging ganap ang inyong damdamin, dito, makalaya kayo. Huwag kayong magbigay daan at huwag niyong itanim dito na magkaroon kayo ng una, poot, inggit, hinanakit, pagdaramdam, inggit, napakasamang ugali niyan. Selos, napakasamang pag-ugali niyan. Nakalalason ng isip, nakalalason ng damdamin. Dahil pag naiinggit ka kung ano-ano pumapasok sa isip mo, pag nagseselos ka kung ano-ano rin ang pinapasok ng diwa mo. Ngayon, kung wala ito, wala naman taong hindi nainggit at nagselos. Tandaan ninyo, sinungaling ang nagsasabing, hindi ako nainggit, di ako nagselos. Pumapasok yan. Kaya lang, huwag mong papasukin. Dumarating yan. Kaya lang, huwag mong tanggapin. Sapagkat kapag pinangibabaw at pinanguna mo na yan, wala ka ng laban dyan. Sigurado mananaig na ang kalaban, patay na ang iyong bubuhay ng mabuting kalooban, maglilinis ng iyong kaisipan. Pagharian kayo, tandaan ninyo, ang tao'y marupok dahil nagmula sa alabok, subalit ang lupa man na patitigas ng Ama. Sapagkat kapag ginusto niyang buuin niyan sa isang paso, bubuin niya yan, mapatitigas niya ang malambot. Ngayon, mapakatigas man yan, pagka ito'y natubigan, puputik din niya't lalambot. Ibig sabihin, walang matigas na puso kapag ang Ama ang pumasok. Tandaan ninyo, ang kalawang, gaano man katibay ang bakal, kapag ito'y kinalawang, masisira rin yan. Ngayon, gaano man katatag at katibay ang pundasyon, kapag kinalawang, mamawala din yan. Ibig sabihin, huwag niyong pabayaang mga lawang ang isip nyo, nang ang matibay niyong pag-iisip ay magkaroon ng linaw at kabutihan. At tandaan ninyo, ang bato, lahat ng bato'y kayang pukpukin, kayang tibagin ang batong Ama, na kahit kailan walang makatitibag, walang makadudurog siyang inyong sandigan. Walang marupok na hindi titibay, walang matatag na hindi gugupo. Ngunit ang Ama, pinakamatatag, pinakamatibay sa lahat. Kilalanin, tanggapin siya, ang gusot, sinasaayos, ang kulang, pinupunuan, ang wala, nagkakaroon, ang dilim, nahahawi upang magliwanag mandinyaan. Tandaan ninyo, walang hindi magbabago kapag tinanggap ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pagpalain kayo, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Walang pampatay sa apoy, na apoy kapwa ang pampapatay, kundi tubig ang pampatay sa apoy. Sa makatwid, ang galit ay hindi dapat tumbasan ng kapwa galit, kundi pag-ibig. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang sakit ay hindi maaring dagdagan pa ng kapwa sakit, makangamatay, kundi ang sakit ay ginagamot, at kapag gumaling, mawawala ng lahat ang nararamdaman.
Kaya, ang sakit ng loob nyo, wag nang dagdagan pa ng maraming pinakikinggan ng salitang kapwa-tao. Gawin yung marapat salitang Ama nang matapos ang salitang di pabuti. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyo pong tatandaan, ang may magagawa ang Ama. Dumarating sa buhay mo ang parabagang hindi mo na kayang yung dinadala. Maging ang isip mo'y nililito, inaagaw ng demonyo. Subalit panindigan mo ang matibay na aral at salita ng Ama na natutunan mo at pinag-aaralan mo. At doon ay sabihin mo, Ama, nais kong mangibabaway ang sayo. Sa hindi mo namamalayan, hinahawi niya ito at ang pinapapasok niya ay maiinam na salita niya upang ito'y pagnilayan at bulay-bulayin mo. Subalit, kapag dumatal sa iyo ang panghihina ng loob at kaguluhan ng isip at pinanahan mo ito, talo ka na, gupo ka, bagsak ka pa. Kaya halina mga mahal, pangibabawi na Ama, pangunahin ay siya, aral niyang mainam, talaan ng isipan, ipanahan mo yaan at bulay-bulayin mong lubusan, doon mapagtatanto mo. Ang salita niya ay liwanag ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Liwanag niyong makamta ng buhay na mainam at masaya, at patuloy kayong mapaghariang ng ligaya. Kaya nga ang mga lingkod pinatatatag ang kalooban, pinaliliwanagan ang kanilang kaisipan, sapagkat kapag sila'y natalo, natangay ng salita ng kapwa-tao, tunay ngang gaganti sila at sila'y ipagmamalaki ang karangal ang kanilang taglay, na walang yaka, gaganon ka na. Ngunit hindi. Kapag ang pinaghari mo'y damdamin mo, wala ka na sa banal na espiritu. Kaya't panaigin mo ang banal upang wag ang masamang espiritu ang manahan. Sa inyong lahat, mga
ama ng tahanan. Kahapon, Father's Day, hindi man lahat na kabati, ipagpaumanhin nyo nga po na dati sa cellphone ako'y nagme-message na nagpapahatid ng mensahe. Ngayon po talagang hindi dahil may sinagot man mga ilan, masakit po dito. Kaya ipagpaumanhin maging sa Facebook na hindi lahat nabati ang mga kapatiran. Wala po akong nabating marami kung ilan ang inabutan at kabuuan kung may makabasa, sila na po ang umunawa at makaunawa. Happy Father's Day para kahapon. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit tandaan po ninyo, dapat araw-araw, laging araw ng mga ama. Sapagkat ang haligi ng tahanan ay ama. Ang matibay na pundasyon dapat ay ama. Ama na dapat sandigan, ama na dapat mag-akay, ama na dapat maging isang halimbawa para sa katatagan at pagbibigay ng tapang sa mga anak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, kapag ang ina't ama na napagsama, pareha silang matapang manindigan sa buhay, mahirap man nakasasadsyad sila ng tuwiran. Ngunit kapag ang isa lang matapang at isa'y duwag at mahina ang loob, wala nang ginawa kundi magpahina ng loob sa isa't isa, wala kawawa ang mga anak. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ama't ina, dapat pinagsama ito. Liwanag ng tahanan ng ina, haligi ng tahanan ng ama, kaya't dapat matibay at maliwanag naman ang ina. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin nun? Talinghaga lang yon. Maging isang tanglaw ang ina ng tahanan. Liwanag ng kanilang pamilya. Upang sa gayon, ang lahat ng mabuti ay makita, ang lahat ng hindi tama ay maiwasan nila. Kaya't kung tunay at tapat ang pagkilala ng tao sa ama, tuturuan ng mabuti, ituturo ang mabuti, may bibigay ang tama tumpak. Araw at gabi man, masaya't maligaya, hindi man siksik, leg-leg, o maapaw ang biyaya mo. Masaya, makukontento, at nasisiyahan ka na. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. May misyon po. Kaya tayo na. Ang may tanong, wala bang tanong? Walang tanong. Di kayo magtatanong. Wala kayong tanong. Wala tayong tanong. Uwian na tayo na. Ano ba nagpapagaling? Lagi niyo pong tatandaan, walang manggagamot sa dakong ito na tao dahil mahirap manggamot-gamutan. Ngunit, ikaw man, magtataka ka, kataka-taka nga, paano gumagaling ang mga gustong pagalingin? Yun, matutupad magaganap ngayon ang nasa banal na aklat. Sabi ng bulag, namamalimos. Ano sabi nila, Pedro? Wala kami ekang may bibigay sa iyo na anumang bagay. Mayroon kaming ibibigay sa iyo na hindi may bibigay. Doon sa inaasahan niya na maglilimusan sila. Anong binigay? Nakakita ang mga mata. Ano ang sinabi ng Kristo nang gumaling ang mga ketungin, ang pingkaw, ang bulag, ang bingi, ang pipe? Pinagaling kayo ng inyong pananampalataya. Noong panahon na yun, marami na rin namang nang manggagamot. Ngunit kay tagal na ng mga kanilang bulag mula pagkabata, mula pagkasilang, ba't di sila napagaling? Ibig sabihin, panahon ang tinakda ng Ama na ng panahon na yung idatalang Kristo, binigay ang pagkakataon na sila ay magising sa katotohanan na walang pagkabulag, na walang pagkabingi, na walang pagkapipi, pagkapingkaw. Kung mabubuhay ang pananampalataya at pagiging matapat ng tao, walang imposible sa Ama. Ang lahat ay posible. Kaya kahit bulag ka, mapagagaling ka. Kahit pipi ka, mapapagaling ka. Kahit ano ka pa, mapapagaling ka. Manalig ka lamang. Kaya nga,
Kung tapat at totoo paniniwala at pagtitiwala mo, nabubuhay iyan sa isip mo, nabubuhay sa damdamin mo, ang pagiging isang matibay mong mananampalataya. At yun ang pasimula para lumigaya at sumaya ka. Ngayon, kay tapang, kay lakas naman ang loob ng mga hindi naman sila ginagamit. Pagkatapos naman sasabihin ginagamit. Hindi ka ba natatakot? Di ka ba nahiya sa kapwa mo? Halimbawa, naggamot-gamutan ka, manalig ka. Hindi pinagaling ng Panginoon kahit isa sa mga pasyente mo. At tandaan po ninyo, kung papaano ang Panginoon ay nagbibigay, sabi nga ng kausap ko kanina, isan nga po, gusto ko nang lumapit kay demonyo sa kanya na lang ako manalangin Ha? Diyos ko kako. Kasi po yung aking mga pangyayari sa buhay, tinatamad na akong manalangin, ayoko nang manalangin. Diyos ko, patawarin ka kako. Pag tinamad kang manalangin, at pag ikaw ay humiling sa demonyo, sige, halimbawa pinagpala ka, sa kanya ka naman sa kanya ka naman sasamba, di kasama nang mangyayari sa buhay mo. Anong napala mo sa biyaya at pagpapala mo, sa kanya ka sumamba? Yan ang di alam ng tao. Kung magkamisan, mapagbigyan lang, makamtan lang ang inihiling. Di bali na pagpalit ko na kay Satanas ang buhay ko. Ibibigay ko na Diyos ko, tama ko, mahabag po kayo at maawa. Sa bandang huli, kapag siningil kayo, higit doon sa tanggap nyo, sa tinangmasa ninyo, baka sabihin nyo, kay hirap pala. Huwag nyo pagpapalit kailanman ang Diyos sa buhay ninyo. At huwag nyo pagpapalit kahit kaninong Diyos, ang Diyos ng katotohanan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Magbata kayo, maliwanag ang nakatala, batahin nyo ang sandaling hirap na inyong dinaranas. At kayo magpakatatag, magpakatibay sa pananalig at pananampalataya hanggang sa hindi nyo alam, nakalalaya kayo. Hintayin nyo ang paglaya, maging tapat kayo sa Ama upang mapakilala niya ang kahiwagaan, kadakilaan at kapangyarihan niya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Number 1, huwag kang mainggitin upang kapag may nakita ka sa kapwa mo, hindi sumama ang loob mo, ba't wala ka noon? Upang kapag may gusto ka at hindi mo pa natatanggap, matutong maghintay ka. Pangalawa, selos. Huwag kang nagseselos na hindi sumasama ang isip mo at ang damdamin mo'y napapasama rin. Sapagkat pag nagsama itong dalawa, patay ka. Patay ka sa ligaya mo. Wala ka ng kaligayahan. Lagi kang bugnot, lagi kang inis, lagi kang yamot, lagi kang may galit. Masaya ka ba? Tandaan mo, ang galit, hinanakit, pagdaramdam, nakapapatay ng galak at ligaya. Ngunit ang pag-ibig, bumubuhay ng saya, ligaya at kapayapaan ng buhay. Pagpalain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Muli, humayo kayo, taglayang liwanag sa buhay nyo. Pagpapalang walang humpay, kamting nyong araw at gabi man. Tayo na, muli, tana.